So magandang umaga po sa inyo. Nandito pa rin po tayo ngayon sa isang bahagi ng paanan ng Binalio Landfill kung saan nga po naganap yung pagguho ng bundok ng mga basura noong January 8. At sa mga sandali pong ito ay tuloy-tuloy pa rin po yung isinasagawang paghahanap sa 23 pang nawawala. No? At yung naririnig niyo pong ingay at yung nakikita ninyo po sa aking likuran ay yung patuloy na operasyon ng paglilipat at pagbabagsak ng mga debris na nanggagaling po dun sa guho. At ito po ay nagko-concentrate sa ngayon yung mga rescuers na linisin yung mga debris para mas madali po yung paghalukay doon sa lugar at mahanap yung mga nawawala pa. Sa punto pong ito ay makakausap po natin ang isa sa mga rescuer na si Senior Fire Officer 1 Fulbert Navarro ng BFP Special Rescue Force. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa iyo, ma'am. Una po sa lahat, makikibalita po kami. Meron na po bang nadagdag doon sa mga na-recover? Doon sa bilang po na 13 na na-recover na mga nasawi? As of 6 a.m., ma'am, yung report na nakuha natin, we have 13 cadavers currently recovered from the site. So, wala pang naidagdag as of now sa ngayon. Meron po kasi nasasabi sa amin ng mga taga rito na involved din po sa paghahanap na meron pong mga nakita na mga bangkay pero hindi ma-extract. Meron po bang ganitong positive identification? Currently, ma'am, may mga teams tayo na nag-conduct ng search doon sa area. So, they have found mga around siguro 6 siguro yon. Pero hindi pa yun pwede ma-extract kasi pahirapan pa rin yun. Patuloy pa rin yung clearing operations. Sir, hanggang kailan po magpapatuloy yung inyo pong paghahanap? Talagang tatapusin nyo hanggang matapos o ma-recover yung all 23? We will try, ma'am, na i-recover lahat talaga, no? So, until such a time na mag-command yung IC na mag-remain muna kami dito, yung incident commander namin. So, we will do our best sa makuha yung lahat na missing persons. Kahapon po may sinasabi po sa akin nung kapanayam ko po si Cebu City Mayor Archival, si Mayor Nestor Archival, na meron daw pong signs of life pa. Hanggang ngayon po ba, meron pa po kayong nade-detect using your equipment? The team, ma'am, na in charge nun sa pag-detect ng signs of life is separate sa amin. We have specialists, we tap to several mining firms para mag-conduct ng testing using their equipment. So, probably, ma'am, may nadedetect pa rin sila. But we can't really tell if it's human or baka mga daga lang yung sa ilalim. Posible kasi may daga sensitive sa ilalim. kasi yung mga equipment nila. Pero siyempre hindi pa rin kayo nawawala ng pag-asa? Siyempre, umaasa pa rin tayo na may makuha tayo doon sa loob. Kasi based on our experience na kahit na ilang araw na yung operation, may nakukuha pa rin. So, Nabuhay? Yes. So, most probably, baka lang may sign of miracle na makakuha pa rin tayo doon ng buhay mula sa loob ng Sir, scene. ano po yung ginagawa po ninyong pag-iingat para masigurong hindi rin po malalagay sa peligro yung mga rescuers? Nasa around 500 daw po, sabi ni Mayor, yung mga talagang tumutulong doon. Dahil syempre, meron pa rin pong ulat ng mga paggalaw, pagguho, tapos umuulan din po, di ba? Yes. Unang sa lahat, yung health ng mga rescuers natin, lahat ng mga responders na nandito ay pinagbigyan ng pansin ng ating gobyerno. So we have emergency medical services available na nag-vaccinate sa amin and then give first aid to whoever na ma-injured na mga responder. In fact, meron tayong kasamahan na nasugatan na nung makarang araw, nasugatan lang siya sa kamay. But although malaliit na yun na sugat, so it can still pose a danger. So kaagad na nilapatan ng paunang lunas. And then we have safety protocols na strictly being enforced dun sa loob. So lahat ng mga responders must wear proper PPE, personal protective equipment, gaya ng helmet, gloves, tsaka naka-boots, lahat. Walang naka-shorts, walang naka-chinelas. So strictly enforced yun to prevent further injuries, to protect us. At saka mayroon tayong mga spotter team na constantly monitoring the landfill. Kasi sa likod doon, kung saan nagkaroon ng pagguho, mataas pa rin yung basura doon sa loob.
Kung sakali magkaroon ng danger, madali kayong makaka-evacuate? Hindi kayo may madadagdag dun sa posibleng mabiktima? Sana hindi tayo umabot doon sa sa point na ganun. But there is still a danger na baka magkaganon, ma'am, kasi medyo unstable. Parang basura yun, hindi yun lupa eh. Yung basura kasi assorted na debris yun. Opo. So pwede, saka basa din kasi umuulan nung makarang mga araw. So yung basura is very slippery. So bukod po dyan, meron pa po ba kayong nakikitang mga hamon doon sa inyo pong isinasagawang operasyon? Aside sa mga nakikita nyo sa background natin, mga debris, malalaki ang mga debris dyan. So mga steel po yan, mabibigat. Bakal, Saka may mga machines doon, mga makinarya na sa kanya sa landfill, sa material recovery facility, na mabibigat talaga. So we required cranes, we're using cranes from the AFP at saka mga private companies para ma-lift yun. Alright. Yes, ma'am. So, of course, we're wishing you well, sir. Mag-iingat po kayo and patuloy po kami makikibalita sa inyo pong isinasagawang operasyon. Yan po si Senior Fire Officer 1, Fulbert Navarro ng BFP Special Rescue Force. Maraming pong salamat at ingat po kayo. God bless po. Balik po muna sa studio. Mga kapuso, patuloy po ang paghahanda sa paglikas sa Extended Danger Zone sakaling itaas po sa Alert Level 4 ang Bulkang Mayon. Sa bayan ng Santo Domingo, 10,000 residente ang posibleng lumikas. Ayon sa administrator ng bayan, may mga handang umalalay sa paglikas ng mga residente kung hindi kayanin ng kanilang mga sasakyan. Magsisilbing temporary housing nila ang ranso o kubol na gawa sa kawayan at anahaw. Sa Malilipot, Albay, nakahanda na rin ang tent city para sa evacuees. Mayroon ding naka-standby na mobile kitchen, mga lutuan at mga palikuran. Magsasagawa ng livelihood trainings ang Department of Agriculture para sa mga lilikas para maging produktibo ang mga nasa evacuation center. Sa latest monitoring ng PHIVOLCS, patuloy ang pagbuga ng lava dome at lava flow sa Bulkang Mayon. Umabot naman sa mahigit 40 ang naitalang pagdaloy ng uson o pyroclastic density current, habang mahigit 200 naman ang naitalang rockfall events. Kita pa rin ang banaag o crater glow sa bulkan na kasalukuyang nasa alert level 3. Binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang Filipino community sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Isa yan sa sidelines ng kanyang working visit doon. Kasamang humarap ng Pangulo sa mga Pilipino roon si First Lady Liza Araneta Marcos at ilang miyembro ng kanyang gabinete. Bago yan, may nilagdang mga kasunduan ng dalawang bansa kabilang kauna-unahang free trade agreement ng Pilipinas sa Middle East. Narito ang aking unang balita. Dumating si Pangulong Bongbong Marcos sa Abu Dhabi. Naroon siya sa paanyayan ni UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan para isulong ang interes ng Pilipinas sa larangan ng kalakalan, depensa at sustainable development. Ang mga pangunahing layunin ng Pangulo sa kanyang working visit ay ang paglahok sa Abu Dhabi Sustainability Week, pagdalo sa paglagda ng Comprehensive Economic Partnership Agreement at ng Memorandum of Understanding on Defense Cooperation. Layan ng Defense Cooperation MOU na magtatag ng pundasyon para sa pagtutulungan ng Pilipinas at UAE sa pagpapaunlad ng mga teknolohiyang pandepensa. Makasaysayan naman ayon sa Malacanang ang paglagda sa Comprehensive Economic Partnership Agreement dahil ito ang unang free trade agreement ng Pilipinas sa isang bansa sa gitnang silangan. Layon itong bawasan ng taripa at palawagin ang market access sa mga produkto at serbisyo at daloy ng pamumuhunan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa panig ng Pilipinas, inaasahan makakatulong ang kasunduan sa pag-export sa UAE ng mga agricultural products tulad ng saging at pinya at iba pang produkto tulad ng tuna, electronics at machinery. Umabot sa $1.83 billion ang halaga ng kalakalan ng Pilipinas at UAE noong 2024. Kasama ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos at ilang miyembro ng gabinete sa pangunguna ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, Information and Communication Secretary Henry Aguda, Finance Secretary Frederick Go, Trade and Industry Secretary Cristina Roque at Presidential Communications Secretary Dave Gomez. May mga business meeting din nakakasa sa isang digital infrastructure company. Ito ang unang balita. Ivan Merina para sa GMA Integrated News.
Inatasan ng Pangulo ang Department of the Interior and Local Government na pag-aralan ng mga paraan para mapauwi si dating Congressman Saldico na isa sa mga akusado kaugnay sa flood control projects. Naghain naman ng not guilty plea ang kontatistang si Sara Diskaya at iba pang akusado sa mga kasong graft at malversation. May unang balita si Rafi Tima. Dumating sa Lapu-Lapu RTC Branch 27 sina Sara Diskaya, Maria Roma Rimando ng St. Timothy Construction at 8 opisyal ng DPWH Davao Occidental. Doon sila binasahan ng sakdal para sa mga kasong malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act kaugnay sa umano'y ghost flood control project sa Davao Occidental. Ibinasura ang motion to quash information at ang motion para ibalik ang mga akusado sa kustodiya ng NBI. Ibinasura rin ang hiling ng mga abogado ng mga akusado na ilipat sa ibang araw ang arraignment. Not guilty plea ang hinihain ng mga akusado. Maybe we'll file a motion for reconsideration or petition for certiorari. So we will be moving forward without abandoning our remedies. We argued in our comment that the suspension issued by the court will be superfluous considering that my clients have already been preventively suspended by DPWH. But anyway, the court has its own mind, so we will be, I think we are also going to question that part of the ruling in our motion for reconsideration. Hindi nagpaunlak ng panayam si Diskaya at kanyang mga abogado. Sa February 3 ang pre-trial ng kaso. Nasa DOJ naman si dating DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara. Ayon sa abogado niya, walang katotohanan ang mga lumabas na ulat na nag-recant o binawi niya ang kanyang mga pahayag sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa Sandigan Bayan, ibinasura naman ng 5th Division ang urgent motion for reconsideration ni dating Congressman Zaldico laban sa pagdeklara sa kanya bilang pugante at pagkakabasura ng kanyang passport. Sa pinakahuling impormasyon ng DILG, nasa Portugal si Ko at pinaniniwalaang meron siyang Portuguese passport. Ayon kay Interior Secretary John Vic Rimulya, nag-utos na si Pangulong Bongbong Marcos na pag-aralan ang mga paraan para maibalik si Ko sa bansa sa lalong madaling panahon. There is the Interpol, there is the United Nations, there are other agencies which we can pass through. So pinapag-aralan niya sa amin kung paano gagawin. Ang mga sasakyan namang iniuugnay kay Ko at kinumpiska nitong Huwebes, nananatili sa kustodiya ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon kay ICI Special Advisor Rodolfo Azurin, kung mapapatunayang pag-aari ni Ko ang mga sasakyang nakapangalan sa ilang kumpanya, malaking tulong ito para mapalakas ang kaso laban sa dating kongresista. Ang titignan mo dyan, ano ba yung mga kontrata na nakuha ng company na yan? Di ba? And then, kailan na-acquire yung sasakyan? So, dahil company yan, anong pinambili ng sasakyan? Natuntun daw ang mga sasakyan dahil sa sumbong na isang sibilyang nagtungo sa kanilang opisina. Hindi na idinitalya ang pagkakakilanlan ng nagbigay ng tip. Panawagan ng ICI, tularan siya ng iba pang may nalalaman sa mga ari-arian ng mga sangkot sa flood control scandal. Kung yung mga nakakaalam, ganun din ang gagawin, mapapabilis talaga yung asset recovery natin. Sa ngayon, di raw makapagbigay ng referral ng ICI kaugnay sa investigasyon sa flood control projects. Kulang daw kasi sila sa commissioner. Sa mga original na commissioner ng ICI, si ICI Chairman Andres Reyes Jr. na lang ang natira matapos mag-resign sina Rogelio Singson at Rosana Fajardo. Hindi raw sila apektado ng balibalitang mabubuwag sila. Pero susulat sila sa palasyo para tanungin kung maipapalit sila sa mga nagbitiw na commissioner. Wala pong anumang panag-uutos pa ang Pangulo kundi pagpatuloy pa rin ang kanilang mandato. Ito ang unang balita. Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.